Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para laging updated sa ating masusunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating 4x4 na Smiley Edition top of the line K6E engine, 660cc, 63 horsepower, 4-speed automatic transmission. Then 12 valve all aluminum engine. So pakita natin ngayon yung ating unit. So basic setup lang po ito mga kol. So yung kulay natin is metallic black. Ayan, so makita natin dito meron tayong every wagon emblem, Suzuki emblem, and Smiley po yung bumper natin or yung grills natin. So ito yung pinaka last na production sa mga DE64W, yung ating Smiley Edition. So makita natin dito mga kol, naka 3 layer headlights po yan. Ito yung ating high beam, low beam, park light, at saka yung ating signal light. So dito bilog po yung ating fog lamp. Ayan, so fully tinted. Then itong variant na to is high roof po siya mga kol. Makita natin mataas po yung dito. Ayan, so all power retractable yung sa ating side mirror, tapos auto fold din ito. So makita natin dito meron tayong fender light. Then dito meron tayong 14 inches na Japan original na mag wheel. So yung gulong natin is 165/60 R14. So yan, dito makita natin double power slide po yung unit natin. So ito is functional po yung ating remote. So long press lang natin mga kol. Ayan, so mag-open na po yan. Then lalabas po yung ating auto step. So try natin yung left side natin, long press din natin. Yan, functional po yan lahat. So kung hindi mag-function yung ating remote, functional din yan sa ating handle. So door handle. So makita natin dito yung ating unit is brake drum yung likuran. Ayan, so mag wheels pa rin yung ating likuran. Ayan, so dito clear tail lights po yung ating unit mga kol. Basta mga Smiley Edition, ganito po yung tail light nyan. So clear po yan. Then meron tayong spoiler dito, original po yan sa ating DE64W na high roof. Yan, makita natin ito, meron tayong third light dito, wiper sa likuran, Suzuki emblem, every wagon emblem din yung ating door dito, door handle is chrome na po. So makita din natin dito mga kung meron tayong reverse camera. So ito yung bumper ng ating Smiley Edition. Ganito po yung design dito. Ayan. So ayan, makita natin brand new yung mating natin mga kol. So pinturado po yung ating mga plastic dito sa gilid. Ayan, so meron din tayong extra lagayan dito. Ayan, so ito yung mating natin, brand new. Din nandyan pa rin yung original. Then nasa ilalim dito yung ating battery. Ayan, so check natin dito sa harap ng ating unit. Ayan, so open natin to. Ayan, so yan, makita natin yung ating upuan is meron siyang headrest, meron siyang armrest, meron siyang cup holder. Ayan, so pwede natin yan i-move forward, then pwede natin i-atras. So dito is plastic na po yan. Makita natin yung ating jack, tie wrench, at saka yung riser natin. So ayan, ang kagandahan sa mga every wagon na mga unit mga kol is pwede natin to move forward. Ayan, kung gusto natin, then pwede natin i-atras. Yan, pakita natin kung gaano kaganda. So ito yung stock niya. Pag naka-DN dito, then pwede din natin yan i-move forward. So malaki po yung gintang nilang dalawa. Ayan, so kasya po yung tatlong tao dito, depende sa laki. Then pwede din natin yan i-recline kung gusto natin. So meron siyang handle dito. Ayan, so meron tayong room light dito. Ayan, functional yan. Ayan, kita natin, functional. Then dito is yung ating nilagay dito is dual fan para mas mabilis na darating dito sa gitna yung lamig ng ating aircon. So dito naman check natin yung ating upuan pag naka-fold. So yan po yung kagandahan nito mga kol, kasi yung ganitong unit is multi-purpose. Yan, so pakita natin yan, oh. Pakita din natin sa kabilang side kung ano yung nandito. Ayan, or kaano ka lupit yung mga DE64W na mga unit. So ayan,
So yung kagandahan nito is pwede nating gawing mini camper van. Ayan. So move natin konti yung harap natin. Ayan. So yan po yung magagawa sa ating DE64W pag naka-fold yung upuan dito. Pwede na tayo magkarga ng motorbike at saka pwede natin gawing mini camper van. Ayan. So yan yung kagandahan sa mga ganitong unit. So mostly sa Japan ganito po yung mga ginagawa nilang mini camper van. So dito naman sa harap, ayan, pakita natin. So ito yung upuan, passenger side. Pwede natin yan i-move atras din, abante. So yan yung kagandahan sa ating DE64W. Ayan. So meron tayong passenger handle dito. Then meron tayong head, yung ating sun visor. Meron tayong lagayan dito. Then yan. So room light. Ayan. So dito yung dashboard natin is back to original po yung ating kulay. So meron ding armrest. Then dito meron siyang mga lagayan. Ayan, sa mga maliliit na gamit. Meron din siyang cup holder. So ayan, makita natin ito yung ating shifter lever. Automatic po yung unit natin. Meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ayan, makita natin dito yung ating aircon switch. Din yung ating hazard switch. Ayan, so dito naman sa passenger side, makita natin yung ating accelerator pedal. Ayan, brake pedal din yung ating parking brake pedal. Yung steering wheel natin is original Japan. Ayan, turn on natin yung susi. Then ito, room light, functional. So start natin. Ayan, naka-start yung ating unit. So yung mileage natin is 174,810. So dito makita natin yung ating park light, yung ating headlight, high, then low beam. Then dito naman sa left side is makita natin yung ating wiper, first, second, and third. So yan po yung wiper natin. So dito naman makita natin yung ating fog lamp switch, push on slide, yung ating auto step, left and right power slide. Ayan, so long press lang natin to mga call. Ayan, so mag-close na po yan. Ayan. Then long press lang din natin dito kung gusto natin i-open. Kung hindi functional po yung ating auto step. So check din natin sa right side. Ayan, functional po yan lahat mga call. Ayan, so dito rin makita natin yung ating main power window switch. Ayan. Ayan. Baba, then taas. Then sa kabilang side, baba, then taas. Function din sa likuran, sa left side. Ayan, try natin, pakita natin. Yung left side natin is functional din. Then yung sa right side is functional din mga call. So ayan, makita din natin yung ating auto fold. So yung auto fold natin, long press lang natin yan mga call yan. So kita po yung auto fold natin na functional lahat. So pwede natin din recline yung ating side mirror. Ayan, so lagay natin sa left, adjust natin yan sa left, right, then taas, then baba. So dito lang yan, para siyang joystick dito mga call. So yan po yung unit natin ngayon. So check natin yung hood natin. Dito yung hood opener ng ating unit. So ano yung makita natin dito. Ayan, so yan po yung hood natin. Ito yung stick. Then yung windshield washer reservoir, brake fluid reservoir, then yung ating coolant reservoir. So yung coolant natin is hanggang dito lang po yan mga call. Lahat ng unit nating coolant yung nilalagay natin sa ating cooling system. So yan lang po. So lahat ng dito naka-sealed po yan lahat. Hindi naman din kami perfecto, minsan may makaligtaan din kami. Pero yan yung tinatarget namin na makorek namin yung mga mistake namin sa pag-build ng ating unit. So yung presyo ng ganito is umabot lang siya ng 332,000 all in na po mga call. Kayo na po yung mamili ng kulay. Pero kung meron kayong mga upgrade sa accessories is additional na po yan mga call.
So yan lang muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na yung notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kol, and bye bye. God bless po sa ating lahat.